Nais ko lamang na ipaalam na ang mga video na napapanood nyo ay galing po sa ilang sender at mga taong malapit sa akin. Ang ilan ay mga nakasama ko na sa mga nagdaang mga taon. Hindi lamang sila mga Pilipino at ang iba ay mga ibang lahi din. Pinipilit kong mag-upload ng video na galing mismo sa istorya ng totoong tao na may nakakatakot na karanasan. May nakahanda rin akong video na ako mismong sumulat at gusto kong i-share sa inyo. Kung meron po kayong karanasan tungkol sa nakakatakot na pangyayari, ay mag-email po kayo sa akin para magawa natin ang video. Yun lamang po at umpisa na po natin ang istorya ng isang sender. Una po sa lahat ay isang maligayang pagbati po sa inyo, Sir Tito, at sa inyong tagapakinig. Ako po si Richie at ako ay nakatira ngayon sa bansang Spain at masayang namumuhay kasama ng aking asawa at anak. Isa po ako sa silent listener ng inyong channel. Naisipan kong magpadala para may bahagi ang kwento ng aking ka-office mate na si Marco. Bali ito ay kwento na daw ng lolo ni Marco sa kanya nung siya ay binata pa. Nagsimula daw po ang kwento noong 1894 sa Pilipinas. Ang kanilang mga relatives daw ay isang mga kasapi ng simbahan na labas-masok ng Pilipinas noong panahong iyon. Layunin nila na bigyan ng aral ang mga kababayan natin ukol sa turo ng Biblia. Di na raw nila matukoy kung saang part ng Luzon o Visayas ito naganap. Ang alam lang nila ay sa simbahan sila nanunuluyan noon. Sa unang kwento ni Marco, ang kamag-anak nila ay pumunta sa Pilipinas upang manilbihan sa simbahan. Sa pagpunta nila dito ay may kasama silang bagong kasapi na si Carlos, isang 25 years old na pulubi sa Spain at nahikayat na sumapi sa samahan ng simbahan. At kasama ni Carlos ang dalawang alaga niya na asong lobo o wolf sa Ingles. Nung una daw ay tinutulan na isama ang mga alaga niyang aso papuntang Pilipinas noon kasi ito daw ay mababangis na hayop. Aakuin naman daw ni Carlos ang responsibilidad niya sa mga alaga niya, na ito daw ay natuturuan niya na umamo sa kanya at sa ibang mga tao kaya wala daw dapat ipag-alala. Tsaka naaawa daw siya na iwanan niya ang mga ito kasi napamahal na sa kanya ang mga aso. Kalaunan din ay pumayag na din ang mga pari at ilang alagad ng simbahan sa request ni Carlos na isama sa paglalakbay papuntang Pilipinas. Walang kaalam-alam ang mga taong kumupkup kay Carlos na may maitim na plano at lagim pa lang siyang gagawin sa mga kasapi ng simbahan. Isang nag-aapoy na paghihiganti pala ang nais niyang mangyari. Bago pa man napasama si Carlos sa simbahan, ay isa itong magsasaka sa Espanya. Nakatira ang kanyang pamilya sa isang liblib na lugar na di kalayuan sa bayan. Noong mga panahong iyon, ay talamak ang paggamit ng itim na karunungan. Marami ang nahatulan ng kamatayan dahil napatunayan na sila ay isang mangkukulam. Salot daw ang mga ito sa bayan na nagdadala ng kamalasan at mga sakit. Kaya ipinag-utos ng simbahan na alamin at hanapin ang mga ito para patayin. Taliwas daw ito sa pinag-uutos ng Diyos at kasuklam-suklam ang ganoong uri ng kakayanan. Nakakaparuwisyo ito sa mga tao at sa kanilang pamayanan. May history naman daw ang pamilya ni Carlos sa paggamit ng black magic. Pero tinalikuran na rin nila ito. Gusto na daw nilang mabuhay ng marangal at patas. Kailangan daw na magsumikap na lang sa buhay
at tumulong sa mga nangangailangan. Isang gabi daw sa kanilang pagtulog ay supresang binisita sila ng mga sundalo at mga pari. Ni-raid nila ang bahay ni na Carlos at naghanap ng ebidensya. Nakakuha sila ng mga ilang gamit sa pangkukulam na nakatago sa ilalim ng kanilang higaan. Tinaladkad sila at ikinulong ng ilang araw para ihanda sa parusang kamatayan. Habang sila ay nakakulong, ay nakagawa sila ng paraan para patakasin si Carlos. Nagbili na lang ang mga magulang niya na ipaghiganti na lang ang kanilang kamatayan. Wala naman silang kasalanan kasi kahit kailan daw ay di nila ginamit sa tao ang kanilang kaalaman sa pangkukulam. Matagumpay na nakatakas si Carlos, dala ang mabigat na kalooban. At nasaksihan din niya ang pagsunog sa katawan ng kanyang mga magulang. Halos mabaliw siya at mabingi sa mga sigawan ng taong nakapaligid sa pangyayari. Walang magawa si Carlos, kundi sundin na lang ang bili ng kanyang ama at ina na ipaghiganti sa pagdating ng tamang panahon. Taong 1894, nakarating sa Pilipinas si Carlos. Namangha pa nga ang ilang mga Pilipino kasi first time daw nila nakakita ng malaking aso. Tumuloy sila sa simbahan at kalaunan ay tumakas din si Carlos pagkatapos ng 2 linggo kasama ang kaniyang mga alaga. Mabilis siyang nakahanap ng mga maliliit na grupo na aalalay sa kanyang plano. Nagtago sila sa kagubatan ng Pilipinas ng 2 taon. Ipinapahanap din si Carlos ng mga pari at pinagtatanong kung saan siya nakatira, pero wala naman silang makuhang informasyon tungkol sa kanya. Dumami na rin ang lahi ng kanyang alagang asong lobo at halos nasa 10 na daw ang mga ito. Iniintay lang nilang lumaki at doon ay papatayin din. Kukunin pala nila ang balat ng mga aso at ipipreserve. Kasama pala iyon sa plano ni Carlos na isacrifice ang mga alaga niya. Dahil may alam pa rin na karunungan na itim si Carlos, lumikha siya ng isang malalakas na nilalang na tinatawag nating werewolf sa kasaysayan ngayon. Pero kung susuriin kung anong katangian at kayang gawin ng nilalang na iyon, ay taliwas daw ito sa mga werewolf na alam natin. Di daw ito nangangain ng tao. Binabalot lang nila ang katawan nila para magmukhang asong lobo. Pinipintahan nila ng itim na pangkulay ang kanilang katawan para mahirap mapansin tuwing sasapit ang gabi. Gumagamit sila ng bakal na hinubog na parang kuko ng isang aso at ito ang ginagamit nilang sandata. Ang kanilang angking bilis at lakas ay nagmula sa isang drugs na nilikha ni Carlos. Ang sangkap daw nito ay parang katulad ng cocaine na may halong langis na ipinapahid sa katawan. At naging matagumpay siya sa kanyang mga pamamaraan upang makalikha ng halimaw at gagamitin niya sa kanyang paghihiganti. Kumalat ang balita at marami din ang nakasaksi sa pagpapakita ng mga halimaw sa mga tao. Dumarami rin ang insidente sa pag-atake sa mga sundalong Kastila tuwing malalim na ang gabi. Naalarma mga pamayanan at lalo na ang simbahan dahil sa balita na kanilang naririnig. Bumabangon na daw ang kadiliman upang maghasik ng lagim at kalimitan mong maririnig yon sa sermon ng mga pari noon. Natatakot na din daw ang mga sundalo na naka-duty tuwing gabi at iilan na lang ang naglalakas loob na magpatrolya sa kanilang mga nasasakupan. Nagkutos daw na magkaroon ng isang grupo ng mga Pinoy at Kastila upang magsagawa ng ronda tuwing gabi. Walang alam ang mga dayuhan
na alam nila kung sino ang may plano sa mga pag-atake. Nagkaroon ng impormasyon ang mga kababayan natin noon na para sa mga Kastila pala ang mga ginagawang halimaw. Alam nilang gagamitin niyon laban sa kanila kaya pakunwari na lang silang nagro-ronda paggabi. Nagkaroon ng usap-usapan na magkakaroon ng malaking revolusyon laban sa mga Kastila. Nakarating din ang impormasyon kay Carlos. Malaking pagkakataon yon para maisagawa ang kanyang plano. Uubusin niya daw ang lahing Kastila dito sa Pilipinas. Pagbabayaran nila ang kanilang ginawa sa kanyang mga magulang. Kung sila ay gumagawa ng batas, kaya din daw ni Carlos na gawin ang mga bagay na iyon. Taong 1896, isang malawakang pagsalakay ang ginawang hakbang ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Kahit saan dako ng Pilipinas ay mayroong dahas na nangyayari at di nagpapatinag sa takot upang makamit lamang ang kalayaan ng mga Pilipino. Ganon din ang ginawa ng grupo ni Carlos. Inuna muna nila salakayin ang simbahan na kung saan naroon ang ilang pari at mga alagad nito. Walang awa niyang pinaghampas ng kuko na mula sa bakal ang kanyang mga biktima. At habang ginagawa niya ito, ay sinasabi niyang, "No puedes conseguir que tu vecino te perdone." Na ibig sabihin ay, hindi niyo na makuhang magpatawad ng kapwa niyo. Para mga baliw at gutom sa karahasan ang mga ginawang aksyon ng grupo ni Carlos. Hindi rin mailarawan ng mga Kastila noon kung bakit tila inatake sila ng mga halimaw at demonyo. Isang bangungot para sa mga nakaligtas ang nangyari, pero para sa ilan ay isang huling hantungan. Kasama sa nabuhay ang kamag-anak ng lolo ni Marco. Nakapagdago daw ito sa may taas ng kampana ng simbahan. Di na daw napuntahan ng mga halimaw kung saan siya naroon. Kaya nabuhay siya para maisalaysay ang mga kaganapan at maging isang kwento na may babahagi niya habang siya ay nabubuhay sa mundo. Binawian din ng buhay si Carlos sa labas ng simbahan kasama ng iba niyang kasama. Bagamat sa angking bilis at lakas nila, ay di pa rin sila sasantuhin ng bala ng baril. Nakatakas ang 4 pang mga kasama nito at tumakbo sa kagubatan. Sinuri ang labi ni Carlos at napag-alaman nilang ito ay tao na nagbihis lang na gamit ang balat ng asong lobo para magmukhang nakakatakot. Nalaman din nila na ang isa sa halimaw na namatay ay si Carlos na kanilang pinaghahanap noon. Nagsagawa pa rin sila ng operasyon para mahanap pa ang ibang miyembro ng mga halimaw. Pero bigo silang lahat at hanggang unti-unti nang natapos ang pamamalagi ng Kastila dito sa Pilipinas noong taong 1898. Sa paglipas ng panahon, ito ay kwento na lamang sa pamilya ni Marco. Na naikwento niya lang ito sa akin kasi isa akong Pilipino. Parte daw ng lahi nila ang Pilipinas. Hindi maikakaila na magbanggit siya ng magandang katangian ng mga Pilipino kasi iyon ang kwento ng kanyang lolo base sa karanasan ng kanyang buhay. Plano niya rin daw na bumisita sa Pilipinas upang masaksihan ang kultura natin at magagandang lugar. Pero kung gusto niya, maaari ko siyang samahan. Matagal na rin akong di nakakauwi ng Pilipinas dahil sa trabaho ko. Sana po ay magustuhan ng manonood mo ang ipinadala kong maikling kwento. Nais ko rin batiin ang kapwa nating Pilipino na lumalaban sa hamon ng buhay. Pagpalain po tayong lahat at muli po, maraming salamat po Tito Creepy. Mag-iingat po tayong lahat.